Magandang buhay mga mag-aral. Ako nga pala ang inyong guro na si Binibining Kriana. Magandang buhay mga mag-aral. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang karunungang bayan at kahalagahan nito sa atin at ang mga nakapaloob dito. Handa na ba kayo? Ngayon at atin nang simulan. Ano nga ba ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan ay isang koleksyon ng mga tradisyonal na kaalaman, karanasan at aral na oral na ipinamamahagi sa mga henerasyon ng isang kultura. Ito ay naglalaman ng salawikain, sawikain, kasabihan at bugtong at iba pang uri ng mga payo, aral at kagandahang asal na itinuturing na mahalaga sa lipunang ito. Ano nga ba ang kahalagahan ng karunungang bayan? Isa na dito, ang karunungang bayan ay naglalaman ng mga praktikal na payo at aral mula sa nakakatanda tungkol sa pag-aasal, kultura at iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga sumusunod na henerasyon na nagmula sa karanasan ng mga nauna sa kanila. Ikalawang kahalagahan ng karunungang bayan. Ipinapakita ng karunungang bayan ang mga pangunahing halaga, paniniwala at kultura ng isang lipunan. Ito'y nagpapakita ng pagmamahal sa sariling kultura at nagpapalaganap ng tradisyonal at kaugalian ng mga kabataan. Unang uri ng karunungang bayan. Ito ay salawikain. Ang salawikain na minsan ay tinatawag din sawikain o kasabihan ay isang maikli ngunit makabuluhang pahayag na karaniwang may matulaing katangian. Karaniwang binubuo ito ng ilang salita o pangusap na may malalim na kahulugan. Ito ay pinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon upang magbigay aral o gabay sa buhay ng mga tao. Ang mga salawikain ay karaniwang may kinalaman sa karanasan ng mga tao, kaugalian at kalakaran ng buhay. Ipinapakita nito ang karunungang bayan ng mga nakakatanda at nagbibigay daan sa mga kabataan na maunawaan ang mga pang-araw-araw na sitwasyon at magkaroon ng tamang pag-uugali. Halimbawa ng salawikain, kung gaano kataas ang lipad, gayon din ang lagapak pagbagsak. Ibig sabihin nito, ang taong hambog at mapangutya ng kapwa kapag bumagsak ay malalim at magdurusa. Pangalawang halimbawa ng salawikain. Aral ay gawing tulay tungo sa magandang buhay. Ibig sabihin nito, ang mga batang masipag mag-aral ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pangalawang uri ng karunungang bayan. At ito ay ang sawikain. Ang mga sawikain o idioms sa Ingles ay mga salita o grupo ng mga salita na may mga matatalihagang kahulugan at hindi direktang naglalarawan ng isang bagay o sitwasyon o kaganapan. Ang sawikain ay mga salitang patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Naiiwasan ang mga masasakit na loob sa kapwa-tao kapag gumagamit ng mga patalinhaga na salita o sawikain sa pakikipagkomunikasyon. Halimbawa na lamang nito ay ang abot-tanaw. Ibig sabihin, maaaring maabot o makita ang isang bagay o layunin. Pangalawang halimbawa, amoy pinipig. Ito ay pinapakita ang kahulugan na mabango at malinis. Pangatlong halimbawa, bantay sa lakay. Ibig sabihin nito, hindi mapapagkatiwalaan. Pangatlong uri ng karunungang bayan. At ito ay ang kasabihan o kawikaan. Ang kasabihan ay isang uri ng pahayag na nagbibigay ng payo, aral o katotohanan tungkol sa buhay at karanasan ng mga tao. Ang kasabihan ay madalas na ginagamit upang magpahiwatig ng isang malalim na kahulugan sa likod ng mga simpleng salita. Halimbawa na lamang nito ay ang araw bago sumikat, nakikita muna'y banaan. Panghuling uri ng karunungang bayan. At ito ay ang bugtong. Ang bugtong ay isang uri ng palaisipan na karaniwang nasa anyong tula. Karaniwang ang mga bugtong ay tumutukoy sa mga aspeto ng kultura, pang-araw-araw na buhay at kalikasan ng mga pupuno. Halimbawa, dalawang batang itim, malayo ang nararating. Sagot ay mga mata. Pangalawa, nakayuko ang reyna, di nalalaglag ang korona. Sagot ay bayabas. Pangatlo, ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Sagot ay atis. Para sa inyong takdang aralin,
Ako ay may hinandang tagdadalawang halimbawa ng salawikain, sawikain, kasabihan, at bugtong. Kailangan nyo lamang ibigay ang mga kahulugan nito. Ngayon nga ay natapos natin ang ating talakayin. Inaasahan ko na marami kayo natutunan sa aking mga ibinahagi.